That girl in the mirror is the beautiful girl in the whole wild world. Ay, di ba? Alam mo yun, alala ko tuloy yan eh. Girl in the mirror. Sabi nila, kapag daw gusto mong makita yung makakatuluyan mo, sa hating gabi daw, 12:00 ng gabi, humarap ka sa mirror. Tapos kung sino yung makikita mo, yun daw yung makakatuluyan mo. The girl in the mirror. Oo, okay. The boy in the mirror, diba? Pag humarap ka, parang nakakatakot, no? Baka pagharap mo, 12:00 ng hating gabi, tapos may kandila ka. Tapos yung nagpakita doon si Taning, diba? Nagulat ka na, natakot ka na, ito ba to? Ka-vibes! Happy Tuesday, everyone! And welcome to Love Me, Kathy G! Kasama niyo na naman po ako, ang guidance niyo sa usaping pag-ibig. Ayan, Kathy G, hanggang 3:00 po tayo ng hapon magkakasama-sama, ka-vibes. Kamusta ka naman? Ayan, how are you today, ka-vibes? Nako ha, ikaw ba ay merong kaibigan? Meron kang kaibigan na umabot sa point na parang may gusto kang sabihin sa kanya na more than friends ang nararamdaman mo. Alam mo, may mga ganyan, di ba? Sabi nga nila, ang relasyon ay nagsisimula, magiging maganda ang relasyon nyo kapag nagsimula kayo sa pagkakaibigan, di ba? Hindi yung bigla na lang, naging kayo, nagkakilala, tapos kayo na, di ba? Hindi eh. Pero kapag you started as friends, kapag sa relasyon, iba yung bond nyo eh, di ba? Iba yung bonding ng naging kilala nyo muna yung isa't isa, di ba? Pero, papaano kung ang isang kaibigan na kasama mo lagi, ang isang kaibigan na alam lahat na ng gusto mo sa buhay, iba na ang naramdaman mo. More than friendship na ang iyong naramdaman. Anong gagawin mo, ka-vibes? Nagtapat? Tinanggihan? Ano ang ending? Ayan. Ikaw ba, ka-vibes sa mga ka-vibes po natin na nakikinig ngayon, dumating ka ba sa point na meron kang gustong sabihin or nasabi mo sa isang tao, and then after mo sabihin sa kanya yung nararamdaman mo or after mo sabihin sa kanya yung totoo, biglang hindi pwede. Biglang tinanggihan ka or biglang yun din pala ang nararamdaman niya. Same kayo ng feelings. Nako, 'di ba, ka-vibes? Marami pong ganyan. Yung iba nagiging hesitant na sabihin yung nararamdaman nila dun sa tao dahil sa takot na baka mamaya i-reject. Kati G, ang mangyayari, mawawalan ako ng friend, 'di ba? Super duper close na kami. Nakikilala niya na ako or kilala niya na ako buong-buo, buong pagkatao ko and even my family. Kilala niya na. Pero papaano kung hindi? Papaano kung hindi niya gusto na more than friends pa kayo, hanggang friendship lang kayo? Ipipilit mo pa ba, ka-vibes, yung gusto mo? Ipipilit mo pa ba yung nararamdaman mo? Maghihintay ka ba sa punto na mahalin ka rin niya more than friends? Well, ka-vibes, abangan niyo po ang ating story for today. Nababasahin ko po mamaya-maya lang ang story ng pagkakaibigan ngayon pong araw ng Martes. Of course, it's Tuesday, so it's a Friendship Day letter. Ang story coming from JR. Ayan, si JR, ano bang nangyari kay JR? Nagtapat? Tinanggihan? Ano naging ending? At syempre, ka-vibes, yan po ang inyong abangan dito sa Love Me, Kathy G. Ayan, you may visit din po ang aming FB page, YouTube, IG, and TikTok. 92.3 FM Radio Manila or my FB page, DJ Kathy G. Sa mga nanananghalian po dyan, ka-vibes, nako ha, abang-abang na po ng inyo pong ng ating letter for today. Kamusta naman ang tanghalian? Nabigyan ka ba ng sobra ni ate? Ate, kuya, hello po sa inyo dyan, sa mga nakatutok po sa atin sa mga canteen, sa mga restaurant, ayan, and hello din sa mga ate natin na nasa mga tindahan. Kamusta ba ang bentahan dyan ng mga ukay? Okay na okay ba? Ang dami ngayon bumibili kasi nga naman, di ba, ang iisipin nila, pares lang naman eh. Di ba, mas magaganda pa kung minsan. Kamusta ka rin dyan, mga ka-vibes po natin na security guard, and of course, sa mga ka-vibes po natin na driver. Nako, hello naman sa in-drive driver na nasakyan ko kanina na Kati G. Sabi niyang init-init, tapos mamayang gabi uulan. Kaya naman, nako, lalo na po ang mga rider po natin. Ingat-ingat po, ang daming sakit na nagsusulputan. And according to Pag-asa, nako, eto na po ang simula ng tag-ulan. Kaya naman, ka-vibes, inom ng vitamins at laging magpalakas ng katawan. And of course, magpalakas ng isipan, syempre sa pakikinig sa amin dito sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes, favorite. Love Me. I don't want you to go, pero kung kailangan na siyang umalis,
paalisin mo na utang na loob, 'di ba? I don't want you to go. Kasi lalo na ha, ito sa mga OFWs natin, ito yung mahirap 'di ba? I don't want you to go, we don't want you to go, but kailangang umalis para sa kinabukasan ng pamilya, 'di ba? Yun yung mahirap. I don't want you to go para naman sa isang kaibigan na nagtapat sa kanyang kaibigan na more than friends ang gusto niyang mangyari sa kanila. I don't want you to go, but then I need to go dahil hindi ko pwedeng tanggapin yung ino-offer mo na more than friends. Ay, ang sakit, diba? And you're still listening to Love Me, Kathy G. Ayan, ready na ba ang lahat? Nako, ready ka na ba makarelate sa ating story for today? Ayan ang ating pong babasahin nga na story coming from JR. Ayan, sa mga may kaibigan dyan, sa mga more than friends ang nararamdaman or naramdaman sa kanilang mga kaibigan. Anong nangyari, ka-vibes? Nagtapat ka ba? Tinanggihan? Anong naging ending? Maganda ba naging ending? Sana, di ba? Yun naman ang gusto ng lahat yung happy ending. Pero hindi lahat ganon. Hindi lahat napupunta sa happy ending. Hindi lahat nagiging okay. Pero sana na maging okay. Nako ha? Ayan, ka-vibes. So, get ready na dahil ang ating pong letter na si JR na until now parang sayang. Sana nabigyan din ako ng chance, Kathy G. Ayan. Ano nga ba ang mangyayari sa ating letter for today? Yan po ang inyong papakaabangan. Pero habang kayo dyan ay busy nang nagdi-dessert or nagmamadali na dahil, nako ha, tapos na. Ilang oras na lang, ka-vibes, mag-aalauna na, balik trabaho na po. Tapos na mga siesta. Ayan ha, oo. Or iba naman, nag-working lunch na para at least maaga makaalis. Diba? Martes pa lang ngayon, ka-vibes ha. Mahaba ba tatahakin? Oo, kamusta naman? Dahil nga kanina, in-announce ko dahil sabi nga according sa Pag-asa, sunod-sunod na, di ba, ka-vibes? Ito mga nararanasan nating pag-ulan, pagdating po ng hapon at gabi. Ayan, kaya syempre, lalo na po yung mga pumapasok po sa trabaho na uuwi ng gabi, make sure nyo po na naka-ready na po ang inyong mga payong, naka-ready na po ang inyong mga vitamins para pag biglang umulan, matinding init, biglang umulan, ay ready naman din ang inyong katawan. Ayan, ka-vibes. So, again, sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, ha, pwede po kayong mag-email sa lmtkathyg@gmail.com and yung mga magte-text po, 0916-563-1777. Yan po ang ating text line sa mga magbibigay po ng payo at reaksyon sa ating pong letter for today. Saying hello din sa mga ka-vibes po nating OFW. Ayan, kamusta kayo dyan, ka-vibes? Kamusta naman ang panahon dyan? Ingat-ingat din po. Naku ha, yung mga nagsusulputang mga sakit, may mpox at kung ano-ano pa mga naglalabasan ngayon na sakit. Ingat lang, triple ingat po mga ka-vibes. Tayo po yung napapakinggan din sa 102.3 Baguio and 97.5 Jensan. Magbabalik po ang Love Me, Kathy G dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Love Me, Radio Manila. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Only love remains. Nawala na yung ganda, yung pogi, yung love na lang natira doon sa iyo. Nagtapat, tinanggihan. Anong naging ending? Nako, only love remains dito sa kanilang dalawa. Love ng pagkakaibigan. And wala nang more than that. Yan po ang inyong abangan ang ating story na nababasahin for today coming from JR. Ano nga ba nangyari? Ano bang pinagtapat ni JR? Tinanggihan ba si JR? Ano nangyari? Ka-vibes, makaka-relate ka sa ating story for today. Lalo na po dun sa mga may kaibigan dyan, na iba na yung napi-feel sa friends nila, sa friend niya, na sa best friend, di ba? Ito yung mga takot magtapat, tapos yung iba naman nung nagtapat, sabi, Kati G, sabi mo magtapat. Oo, ano nangyari? Ito po ang kinalabasan. Ayan na, hindi naman natin alam Iba-iba naman kasi ka-vibes ang magiging sagot or effect sa tao pag sinabi mo yung totoo, kapag inamin mo kung ano yung nararamdaman mo. 'Di ba? Sabi nga nila, Kathy G, kasi akala ko parehas kami. Akala ko yung gusto niya ganun din sa akin. Akala ko we are on the same ground. Abangan niyo po ang story ni JR dito lang sa your favorite music radio 92.3.
ka-vibes. Kathy G. Love Letter. This love letter is from JR. Dear Kathy G, magandang tanghali sa inyong lahat. Ako nga pala si JR, hindi ko tunay na pangalan, 25 years old mula sa Pasig. Kathy, isa akong simpleng lalaki. Hindi ganun kaliitan pero hindi rin katangkaran. Disente naman tignan pero isa akong classic NGSB. Or no girlfriend since birth. Dahil laging natatanggihan ng mga kababaihan na natitipuhan ko. Meron akong kaibigan na itago na lamang natin sa pangalang Jelay. Nagkakilala kami noon sa retreat house 5 years ago noong college pa lamang kami. Noong mga panahon na yon, kagagaling ko lamang sa isang heartbreak, ang resulta ng pag-amin ko naman sa isang kaibigan. At syempre, gaya ng dati, tinanggihan na naman ako. Ang masaklap, Kathy, hindi lamang ako tinanggihan bilang lalaki at manliligaw. Nilayuan niya pa ako bilang kaibigan. Sakto naman na noong mga panahon rin na yon ay meron ding pinagdadaan ng problema si Jelay sa isa rin niyang matalik na kaibigan. Dahil sa pagkakatulad ng pagsubok na aming hinaharap, nagkaroon kami ng mas malalim na koneksyon at nakabuo ng tinatawag nilang trauma bonding. Nagtuloy-tuloy na ang pagkakaibigan namin ni Jelay at marami kaming pinagkakasunduan tulad ng hilig sa pagkain at sa pagbabasa ng libro. Ang inaamin ko na nagagandahan ako kay Jelay, Kathy, hindi lang sa panlabas niyang kaanyuhan, kundi pati na rin sa napakabusilak ng kanyang kalooban. Napakabait, maalagain at appreciative sa lahat ng tao at bagay si Jelay. Kaya naman sa paglalim ng aming samahan ay kasabay din na lumalim ang pagtingin ko sa kanya. Pero gaya ng dati, Kathy, natakot akong umamin dahil bukod sa alam ko namang hindi ako magugustuhan ni Jelay, ay mas malaki ang pangamba ko na mawala ang pagkakaibigan namin sa akin namang pinakaiingatan. Hanggang sa nagkaroon ng sakit ang kanyang tatay at kinailangan niyang tumigil muna pansamantala sa pag-aaral. Kathy, sinubukan ko ang lahat para alalayan si Jelay. Tinutulungan ko siyang maglakad ng mga papeles ng kanyang tatay para sa iba't ibang financial aid. At siniguro kong naiipong kong lahat ng notes at lectures ko para kapag bumalik na siya sa pag-aaral ay hindi siya mahirapan. At dahil kaibigan ko siya, sa kanya ko na halos ibinuhos ang atensyon ko, umabot na ako sa punto na hindi ko na mapigilan ang tunay na nararamdaman ko sa kanya. Inaya ko siyang kumain ng pananghalian sa paborito naming kainan sa may maginhawa, Kathy, at sa katanghaliang tapat ko ipinagtapat ang tunay na nararamdaman ko sa kanya. Punong-puno ako ng kaba at nung nasabi ko na, para bang gusto kong magpalamon na lamang sa lupa. At Kathy, gaya ng inaasahan ko, hindi nga ako gusto ni Jelay. Pero Kathy, laking tuwa ko noong sinabi niya na walang magbabago sa pagkakaibigan naming dalawa. At sa katunayan ay na-appreciate niya daw ang pag-amin ko. Hanggang sa mga oras na ito, Kathy, wala pa rin akong nobya, pero nagpapasalamat pa din ako. Dahil wala na yatang makakatibag ng aming pagkakaibigan ni Jelay. Isa na siya sa mga taong alam kong pwede kong takbuhan sa tuwing kailangan ko ng tulong. At isa siya sa mga papalakpak para sa akin kapag may magandang nangyari sa buhay ko. Kaya sa lahat ng nakikinig, huwag kayong matakot na magsabi ng totoo. Kapag nawala ang isang bagay sa inyo, baka hindi nga ito para sa inyo. Pero sa pagiging tapat mo sa iyong sarili, ay dun mo rin mahanap
ang ilang bagay na walang katumbas ang halaga sa mundo. Kathy, maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Hanggang dito na lamang po. Thank you so much. Lubos na nagmamahal at nagpapasalamat sa inyong lahat. JR. Parang ang sakit na pinagdadaanan nitong si JR, no? Bakit ganun nangyayari, JR? Parang lagi na lang, busted ang kinakalabasan mo. Ano nangyari? Ano ba meron sa'yo? Although, syempre, 'di ba? Baka naman talagang purely friendship lang ang gusto nitong friend mo, itong si Jelay sa'yo, 'di ba? Kuminsan kasi alam mo 'yon, nami-misinterpret natin eh, 'di ba? Kapag napapakitaan na tayo ng more than yung parang iba dun sa friendship nyo, akala nyo na kagad masyado na kayo assuming, 'di ba? Ang nangyayari ngayon, syempre, 'di ba? Ang nangyayari pag pinagtapat mo, ay hindi, friends lang talaga yung gusto ko sa iyo, 'di ba? Ang sakit, ouch. Although, yun nga, ano nangyayari dito kay JR? Sa mga nililigawan niya, parang nagiging routine na, no? Nagiging friend niya, nagiging nililigawan niya, tapos pag inamin niya ni nararamdaman niya, hindi siya gusto. Nako, pogi naman itong si JR. Sabi niya, Kathy, hindi naman ako katangkaran, but then, disente naman akong tignan. Ayan simpleng lalaki. Ang dami-dami naghahanap dyan eh. Yan mo, JR, hindi lang naman yan. Meron pa iba dyan, dami sa paligid nga, dami nga nagpapahanap, Kati G. Wala pa akong girlfriend, wala pa akong boyfriend. O, diba? Yung mga ganun. Well, ano nga ba dapat gawin nitong si JR? Tama ba yung ginawa niya na pinagtapat niya yung totoo dito kay kay Jelay. Although, na-appreciate nga ni Jelay, sabi niya, na-appreciate ko yung pagsasabi mo ng totoo kesa naman ganyan na iba na pala yung nararamdaman mo sa akin, iba na pala yung mga pinapakita mo na may something na pala. Tapos ako, eto, friends pa rin or friendship pa rin. Purely friendship lang ang tingin ko sa'yo. 0916-563-1777, ka-vibes, yan po ang aming text line. I-post nyo po dyan or i-send nyo po dyan ang inyo pong reaksyon at payo. And also, yung hula nyo po, kung may hula po kayo sa ating title for today, again, 0916-563-1777 or sa aming pong FB page, 92.3 FM Radio Manila or my FB page, DJ Kathy G. Paano kung ganon ka-vibes, no? Nagtapat ka, tinanggihan ka, pero dito kay JR, ang naging ending, walay. Hindi pwede. Busted. Oo, friends lang. Ikaw ka-vibes. Anong masasabi mo? But then, ano man yan nangyari sa'yo, nagtapat, tinanggihan na naging ending, hindi ka ginusto or na-busted ka or purely friendship lang, you will always be there, lalo na kapag kaibigan mo. Sasabihin mo sa kanya, I'll always be here for you. Always. Magiging magkaibigan tayo. Always. You can count on me. Always. Dito lang ako. Your shoulder to cry on. Payuhan po natin si JR ka-vibes. Parang yan ang gustong itanong sa akin itong si JR eh. It's time to do it on my own na nga ba, Kathy G? 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio ka-vibes, and you're still listening to Love Me, Kathy G. Nagtapat, tinanggihan, anong naging ending dito sa story natin binasa po ngayon from JR? Naging ending ay hindi tinanggap nitong si Jelay yung gustong mangyari ni JR na more than friends sila. Ayan, kasi nga iba na nararamdaman ni JR. Actually, yun nga, hindi na bago sa kanya to dahil meron din siya mga pinagtapatan noon pero natanggihan din siya. Ang ending, hindi niya nakatuluyan o hindi siya ginusto. And same thing happens dito sa kanilang friendship, relasyon na magkaibigan na si Jelay, na ganun din, pinagtapat niya yung nararamdaman niya. Naglakas loob itong si JR na aminin na yung nararamdaman niya dito kay Jelay. Pero yun nga, ang sabi ni Jelay, I appreciate na sinabi mo yung totoo, but then, friendship lang talaga ang pwede kong mai-offer sa'yo, JR. Ayan, alam niyo po ba ka-vibes, ayon po sa isang pag-aaral noong 2021 na isinagawa nila Apostol Lou and Kermari, merong daw 4 categories kung bakit maaring magtapos ang isang pagkakaibigan. Yung number 1 is selfishness,
romantic involvement. Ayan nangyari ngayon dito kay JR and Jelay. Lack of frequent interaction. Syempre, pag hindi naman na kayo lagi nagkikita, although merong iba na kahit ilang buwan hindi nagkakausap, hindi nagkikita, talagang still friends pa rin, 'di ba? Hello naman to my best buddies. And perceptions of friends and families, 'di ba? Kapag minsan ako, wag sa kaibigan na 'yan, 'di ba? Hindi maganda madudulot niyan sa iyo. Yun yung apat ka vibes kung bakit nagtatapos ang pagkakaibigan. And ito nga po ang mga reaksyon at payo for JR. This one is from Facebook. Sabi ni Hans Manrique, unang linggo pa lang ng June, nananakit na agad, Kati G. Ayan, thank you, Hans. Hello, Gloria King Michano. Jennifer Jimenez says, also from Texa. Ayan, text line, nag-send din siya. Not bad na rin para kay JR, naging result ng pag-amin niya kay Jelay. Ang mahalaga na ipahayag niyang kinikimkim niyang pag-ibig, di nga lang nasuklian ni Jelay hanggang friend zone lang talaga. At least hindi na wala ang pagiging mag-BFF nila. Hindi mo ba nahanap ang babaeng para sa'yo? Malay mo, through Jelay, may ipakilala siya sa'yo at irekomenda ka. Oo, 'di ba? Si Jelay na ang magre-recommend. Etong taong to ay the best. Oh. Farge is real, imulat tayo sa mundong makulay. Ibig sabihin, deserve nating lumigaya. Buenas tardes, ka-vibes and Kathy G. Thank you. Well, for JR, isa kang kahanga-hanga. Dahil may lakas ka ng loob at hindi inaksaya ang pagkakataon. Bagkat talunan naman, sa kabila ng lahat, at least alam mo kung paano ka lumugar kaysa habang buhay ka mag-a-assume, 'di ba? Tama. Hanggang palagi mo lang mararanasan ng bukang liwayway maging ang dapit hapon sa buhay mo, darating yung nakalaan for you. Magugulat ka na lang kapag ang panahon na ang kumilos hanggat puno ka ng kagalakan at pagpapasalamat sa puso mo, kahit sa kabila ng lahat, ibibigay pa rin sa'yo kahit sa konting liwanag lang para ikaw na ang magbigay o magbuo ng lumalagablab na pag-ibig, saya at kaginhawaan sa buhay. Wow! Napakalalim naman yun, Fire is real. Very well said. Hello sa JC Graphics Sublimation de Paro, North Caloocan, Clarissa Jelly, Merly Maki, and Jemar. Thank you, Fire is real, Capistrano. Yausap, nakakasad yung tinatanggihan ka pero kahit gaano napakabuti ni Jelay dahil hindi niya tinalikuran ng friendship nila ni JR. O, diba? Thank you, Yausap. Hello sa JSL Fashion Couture, Imus Cavite, Johanna, and Ate In. Ayan, salamat, Yausap Bengson. Darwin Rosell, Basted, yan lang ang nasabi niya. William Mortel, pwedeng masaya or pwedeng malungkot, yun lang naman. Lerma Figuracion, Andrew John, Maureen Ava, standby. At syempre, magbabalik po ang Love Me, Kathy G. Saying hello muna again to my best buddies, Don, Attorney Will, and also to Angelo. Ayan na, sa mga nakikinig ngayon. Angelo, Sheriff Family, to King, Ninang Mirna, Donna, Ivan. Thank you so much. Ayan na, fresh from amoy na amoy ko pa ang Europe. Oo. Kamusta naman? And hello also to Gilbert Bacani. Ingat sa pagmamaneho, Gilbert. Thank you so much. Ka-vibes, walang bibitiw. Magbabalik po ako dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. 92.3. Uy, malapit na Father's Day ha. And that song, alay natin sa mga tatay. Magigiting na ama. O yan. Father's Day. Dance with my father. Lalo na yung mga, syempre, maagang kinuha yung kanilang mga tatay or yung mga lumaki na wala ng ama. Ayan, dance with my father again. Well, ang ating pong story naman ngayon ay hindi po tungkol sa tatay. Tungkol po dito kay JR. Tungkol sa pagkakaibigan. Tungkol sa pagkakaibigan na more yung naramdaman sa pagkakaibigan. Ayan, nako. Ang ating pong letter sender nga na si JR ay nagtapat sa kanyang friend na si Jelay. Yung nararamdaman nito na more than friends, pero sad to say, iba ang sinabi at sagot, naging sagot sa kanya ni Jelay, 'di ba? Hindi sila parehas ng nararamdaman. Itong si Jelay, sabi niya, I appreciate yung pag-amin mo, but then hindi pwede. 'Di ba? Let's just be friends. Ayan, na friend zone. Itong si for the second or third time around JR. Yeah, no girlfriend since birth. Bakit? Ano nangyari, 'di ba? Well,
baka hindi pa time para magka-girlfriend ka, kaya ganun na nangyayari sa mga ginugusto mo, hindi pa rin nagpo-push. Ayon po sa pag-aaral na isinagawa based sa mga research mula 2002 hanggang 2020, napag-alaman na on average, may 6 to 8% ng mga couples ang nagsisimula sa pagkakaibigan. Oo, yun ang sabi ko, kaaway ko pa eh. Sa mga married couples, sa pag-alaman din na marami sa kanila ay nagsisimula sa pagkakaibigan, particularly sa mga couples under the age of 30 at yung mga queer relationships. Yan. Oo, ganoon naman talaga. Mas maganda at nagiging matatag ang relasyon kapag nakilala nyo na ang isa't isa pag nagsimula kayo sa pagkakaibigan. And sabi ni Lerma Figuracion para naman sa ating letter sender, ayan na, nagtapat. Tinanggihan. Anong naging ending sa story ni JR? Na friend zone. Good afternoon, Kathy G. For JR, at least sinabi mo na hindi ka naunahan ng pagkatorpe. At malay natin maging kayo din sa dulo. Baka hindi pa nakikita ni Jelay ang pagiging ideal boyfriend sa katauhan mo. Hindi po kasi na-mention kung taken na si Jelay. Actually, si Jelay ay ganun din ang pinagdadaanan. Ayan. At buti na lang, di kayo nakaramdam ng awkward after umamin ni JR. At least, hindi naapektuhan yung friendship nyo. Yun lamang po. Thank you, Lerma Figuracion. Andrew John J. Kung ganun na lang, wala na tayo magagawa. Kasi sa pinagdaanan ko dati, more than friends na lang kami sa dulo ni Ibet. Kahit masakit, tanggapin, ganun lang talaga ang buhay. O, di ba? The same pala kayo eh. JR ni Andrew John J. Thank you, Andrew. Kathy G is the place to be. Maureen Aba. Ito talaga si Maureen, no? Ayan, para kay JR, okay lang naman na sinabi mo kay Jelay na may gusto ka sa kanya. At least hindi ka man niya nilayuan pagkatapos mo magtapat, di ba? Friends pa rin kayo. Basta wag ka lang mawala ng pag-asa. May darating na girl for you. Hindi pa nga lang kayo nagkakatagpo. Pero may darating na magmamahal na girl for you. Don't give up, JR. Good luck, God bless, and I thank you. Sabi ni Maureen Aba Abraham. Thank you, Maureen. Hello sa inyo dyan sa Cavite. Ang dami nakikinig sa atin dyan sa Cavite, ha. Thank you, Ka-Vibes, ha. Sa inyo po mga effort at payo na pinapadala para sa ating letter sender every day. Ayan, I appreciate po sa lahat po ng mga nag-spend ng time listening to me at spending their time na magbigay po ng payo. Ayan, nakaka-touch. Anyways, ayan, sa mga nagsisend naman po ng title of the story, naku po mayroong mga nagsisend ng friend zone, friends with benefits or what. Nako wala pa po nakakakuha ng tamang sagot. Pwede pa rin po kayong humula, Ka-Vibes, before the end of the program. 0916-563-1777 and make sure nyo lang meron po kayong reaksyon para sa ating letter for today. Ka-Vibes, tuloy lamang po tayo dito sa Tugtugan sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes. Love me. Nagtapat, tinanggihan, anong ending? Angel, baby, diba? Yan na lang ang masasabi nitong si JR sa kanyang friend na si Jelay na akala niya magiging okay ang kanilang more than yung pagtatapat niya dito kay Jelay na sana maging more than friends sila. But yun nga, sad to say, hindi inaccept ni Jelay yung gustong mangyari nitong si JR. Kaya siya po ay na-friend zone. Pinagtapat naman niya. Naging matapang naman po ang ating letter sender na si JR. Pero dun sa kanyang pagiging matapang, nagtapat siya ng totoo, tinanggihan siya. Pero okay lang. Dahil ang naging ending, nalaman ni Jelay ang totoong nararamdaman niya, pero hindi naman siya tinalikuran nito bilang isang kaibigan pa rin. Ayan. And hello, Kathy G. For JR. Bata ka pa, may darating din na para sa'yo. Ganun lang po kasimple. Hello, Vidalin Aquino. At sa lahat pa rin po ng mga nagbigay ng payo for JR. Ayan, dus meron pa ba ako mga hindi nabasa, Ka-Vibes? Thank you. Hello, Miss Altesa Sino Cruz. And lahat po ng mga nag-effort. Thank you so much, Ka-Vibes. Ayan. And Miss Mary Dulay, hello to you. Good afternoon. Ayan. Ka-Vibes, alam nyo, syempre, 'di ba? Mahirap yung hindi madali actually yung ginawa nitong si JR na pagtatapat ng kanyang nararamdaman sa kanyang friend. Alam nyo kung minsan, kailangan nating lakasan ng loob natin sa mga bagay na di natin sigurado ang magiging result. And for you, JR, saludo ako sa lakas ng loob mo na pag-amin ng nararamdaman mo for Jelay.
hindi man same yung feelings niya sa aspect ng love, still maganda pa rin ang naging ending kasi walang nag-iba at nanatili kayong magkaibigan. You know what? Walang masama sa pagsasabi ng totoong nararamdaman kung ito ang magpapalaya sa isip mo sa iyong mga katanungan. Thank you so much for sharing your story with us, JR. And sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio Manila. Yan, natapos na naman po ang isang araw ng Martes, ka-vibes, dito sa Love Me Kathy G. Until tomorrow, magkarinigan po ulit tayo midweek Wednesday sa panibago na namang storya ng buhay na babasahin natin dito sa Love Me, Kathy G. Thank you for keeping me company until tomorrow, ka-vibes. This has been Kathy G. Pero syempre, tuloy pa rin po tayo sa tugtugan at kasiyahan. Hatid ng Banana Crew! Kasama ang inyong kwelang tambalan sa hapon. Alas 3 hanggang alas 5:30. Ay, Okay. ay saya. Parang in love. Parang masaya ang live. Oo. Diba? Saya niya. Uy, kayo naman, doon kayo. Charing. lang. Siyempre naman, kami po ang tambalang Jai Kim. At Ano ba? syempre, nakaabangan nyo dahil meron tayong sobrang very special guest. Kaya diba? sobra kasi hindi isa, Oo. hindi dalawa, Kundi. kundi 4, 5, 6. Ay, Ay, bilang ang dami. Madami. Isang yes. batalyon ba Yes, to? isang batalyon. Totoo, Diba? talagang siksik-liglig nag-uumapaw na naman ang Banana Crew Oo. ngayong Tuesday Busog na afternoon. busog Ay, ang Totoo. saya. So, nako, kaabang-abang ang Banana Crew for today. Kabang, bang, bang. Ay, bang, bang, bang. Yes. Ayan. Kaya po, abangan nyo po, susunod na sila. Dito lang sa inyong favorite, ang Tunog number 1. Ito po ang 92.3. FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! 92.3 FM.